Mga The Bark Ads host nagpaabot ng mensahe at dasal para kay Wally. The Bark Ads at mga netizens may panawagan sa pamunuan ng Camarines Sur, dahil sa nangyari kay Wally. Wally Bayola may mensahe sa lahat. Update sa operasyon ni Wally sa paa, alamin. Talaga namang marami nang ang mga nag-aabang, kung ano na nga ba ang nangyari sa operasyon ni Wally sa paa noong Sabado, na sumailalim na sa orthopedic foot and ankle surgery noong April 11, 2026, na marami nang ang mga hinihintay ang update patungkol na sa nangyaring operasyon na ito kay Wally. Ayon sa isang article, ay mababasa nga dito, na Wally Bayola is undergo a foot operation, and will temporarily take a leave of absence from Itbulaga, for approximately 3 months. This procedure is necessary for his recovery following a motorcycle accident on March 29, 2026, in Lupi, Camarines Sur. The surgery is a follow-up to injuries he sustained in a motorcycle accident on March 29, 2026. While traveling along Andaya Highway in Lupi, Camarines Sur, his motorcycle hit a pothole, causing him to fall and sustain multiple abrasions and limited mobility in his right leg. As of April 11, 2026, it was confirmed that Bayola needs a foot operation to fully heal from injuries sustained in the accident. While he was initially reported to be in good condition, and back on his feet in early April, further medical evaluation determined the need for the surgical procedure. He is expected to be away from his hosting duties for 3 months to focus on his rehabilitation and recovery. Wally has expressed gratitude to his supporters and remains confident that he will return to the show once his recovery is complete. In his statement, Bayola expressed gratitude to his fans and assured them he would return to the show once he has fully healed. Local officials, including Pamplona Mayor Manuel Agustin, have also visited him to offer support during his recuperation. Naayon nga dito, na noong April 11 nga, ay sumailalim sa operasyon si Wally, kasunod nga ng mga pinsalang natamo nito sa isang aksidente sa motorsiklo noong March 29, 2026. Na naging dahilan nga ng pagtamo nito ng maraming gasgas sa katawan, at ganoon na rin nga ang pagiging limitado nito ng paggalaw sa kanyang kanang binti. Pero, habang una na ngang iniulat na nasa mabuting kondisyon na si Wally noong unang bahagi ng April, ay ayon daw sa karagdagang medikal na pagsusuri kay Wally, ay nangangailangan daw talagang gawin ang operasyon na ito kay Wally, para sa tuluyan niyang paggaling at nang makalakad na ito ng maayos. Inaasahan ding mawawala muna si Wally sa kanyang hosting duties sa Itbulaga sa loob ng 3 buwan, para mag-focus nga muna sa kanyang rehabilitasyon at paggaling. Nagpahayag din ng pasasalamat si Wally sa kanyang mga taga-suporta, at nananatiling kumpiyansa na babalik siya sa show kapag natapos na ang kanyang paggaling. Naayon nga sa kanyang pahayag, ay nagpahayag nga ng pasasalamat si Wally Bayola sa kanyang mga tagahanga, at tiniyak na babalik din siya kaagad sa Itbulaga kapag siya ay ganap na gumaling. Na matatandaang noong April 11, 2026 nga, ay una na ngang sinabi ni Boss Joey ang patungkol nga sa araw ng operasyon ni Wally noong araw ding yun. At hiniling pa nga ang matagumpay na operasyon kay Wally, at ganoon na rin nga ang mabilis nitong paggaling. Na matatandaang ang pagkapanalo pa nga ng The CEO bilang Best Ending Award, na tinanggap ni Boss Joey, ay inilaan nga nila itong award para kay Wally, na tunay na CEO sa kwento ng The CEO. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, ayon naman sa blog ni Miss Christy Fermi noong Linggo April 12, 2026,
ay dahil nga sa nangyaring pagkakadagan ng motor ni Wally sa paa noong naaksidente ito, ay nagkaroon ng dislocation sa bukong-bukong nito, na dahilan nga para sumailalim si Wally sa orthopedic foot and ankle surgery, noong Sabado, April 11. Napag-usapan din nga dito, na dahil sa 3 buwang mawawala si Wally sa Itbulaga, ay maraming ang makakamiss sa kanya sa Itbulaga lalo na sa barangay, dahil hindi nga magiging kumpleto ang sugod bahay dahil kulang na ang jowa Pao. Kaya naman sana daw ay ang nangyari kay Wally, ay pumukaw sa atensyon ng pamunuan ng Camarines Sur para hindi na nga ito maulit pa. Kaya naman hiling at dasal nga nila dito, na gumaling na kaagad si Wally hindi lang para makabalik na ito ng Itbulaga, kundi dahil marami nang ang nakakamiss sa kanya sa Itbulaga. Nagbigay din nga ito ng paalala kay Wally, na mag-ingat na nga sa susunod. Lalo na nga't matatandaang pangalawang beses nang ang naaksidente si Wally sa motor ngayong 2026. Na mga una na nga nating napag-usapan. Nanawagan din nga sila dito sa pamunuan ng Camarines Sur, na aksyonan ang mga lugar na may sirang kalsada, dahil ayon nga kay Miss Christy Fermin, ay marami nga daw mga sirang kalsada dito, at hindi nga lang daw sirang kalsada kundi may mga lugar na madilim din. Na kahit pa nga sa ilang mga comments sa YouTube livestream dito, ay nagpaabot din nga ang mga ito ng panawagan sa pamunuan ng Bicol at Camarines Sur, na ayusin ang mga sirang kalsada para hindi na daw maulit ang aksidenteng ito hindi lang kay Wally, kundi maging sa iba pang mga motorista. Na matatanda ang una na rin naman ngang nagbigay ng paalala ang mga otoridad sa Bicol kasunod nga ng aksidente ni Wally, na mag-ingat at umiwas daw sa mga lugar na may sirang kalsada. Na mababasa nga dito na, authorities in Bicol have reminded motorists to exercise caution, particularly in areas with road damage, following the incident. At dahil nga sa nangyaring operasyon kay Wally noong April 11, ay inulan din nga ng mga mensahe at dasal ang mga netizens para kay Wally, at sa mabilis na paggaling nito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?